Ilang taong pinaghirapan at inipon, nawala ng parang bula dahil sa scam. Yan ang nangyari sa ilang biktima sa Cavite ng Sangla Tira Scam. Ang modus, magkukunwaring broker ang suspect na magsasangla ng titulo ng isang residential property sa murang halaga. Pag-usapan po natin yan kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney Gabby. Happy Monday. Happy Monday morning din sa'yo, Maris. Happy Monday morning po sa lahat ng nanonood sa atin. Alright, Attorney, sa mga ganitong modus na namimeke ng dokumento para mapaniwala ang kanilang biktima at makakuha ng pera, ano pong kaso naghihintay laban sa kanila? Well, ito paulit-ulit na nating nadidiscuss. No? Ito pa rin na isang kaso pa rin ng swindling or estafa sa ilalim ng batas natin. Actually, ito ay tinatawag na other forms of swindling sa ilalim ng Article 316 ng Revised Penal Code. Pero lahat naman ng swindling is isang form ng estafa, no? So marami talagang ways, maraming paraan ng panloloko. Pero siguro masasabi natin na mas marami pa rin talaga ang mga manloloko. So sa ilalim ng Article 316 na other forms of swindling, ito ay specific na krimen na panloloko ng isang tao na nagkukunwari na siya ay may-ari ng lupa o real property at ibebenta niya to, isasanla o gagawa na iba pang kababalaghan sa property na hindi naman sa kanya. But it involves real property, which is what almost happened exactly in this case. Yung pamemeke ng mga dokumento ay matuturing is not a separate case, no? Ito ay matuturing na paraan lamang para magawa ang panloloko na ito. So hindi ito paparusahan as a separate crime. Attorney, sa mga ganitong kaso po, may legal na paraan po ba para maibalik yung mga nakuhang pera sa biktima? At ano pong pwede nilang gawin para maibalik nga yung perang na-scam sa kanila? Naku, kailangan mag-file pa rin ng kaso. Siyempre, para makuha muli ang pera na natangay. Of course, kung nagastos na ang pera na ito at wala namang ibang pera o property ang manloloko, wala naman tayong magagawa. Wala naman naloloko sa hindi pagbayad ng utang. Although maaaring makulong, hindi dahil hindi nakabayad ng pera, pero dapat siyang makulong dahil nga dun sa panlolokong ginawa sa kapwa. Unfortunately lang nga, sinasabi natin, you cannot wring blood from a stone. Di natin mapipiga kung wala naman talagang maipipigang pera pa mula dun sa manloloko, no? So, medyo mahirap at kailangan dumaan sa paraan na binibigay ng batas, which is to file the proper case in court. Alright, sa isa pong klase ng scam, easy money ang hatid ng isang investment scam. Ano po ba ang mga dapat tandaan bago makipagtransaksyon, lalo na sa usaping pera o mga asset tulad ng bahay at lupa? Ako, alam mo na, yung bahay at lupa, mas lalo na ngayon na yung cost ng mga lupa ay pataas lamang ng pataas, no? So kung real property ang pag-uusapan, ito na siguro ang ilan sa mga basic steps na dapat gawin, lalo na nga kung bentahan or sanglaan ng real property para naman hindi mawala ang ating pinag-ipunan na pera. So unang-una, kung kayo ang magta-transact ng real property, siguraduhin humingi ng kopya ng titulo mula sa nagbebenta o nagsasanla. At dalhin ito sa Register of Deeds. So kung yung property nasa Quezon City, puntahan niyo yung Register of Deeds na sakop ang Quezon City para makumpirma unang-una kung totoo o hindi ang titulo. Baka peke lamang ito, napakadaling mameke ng kung ano-anong mga dokumento ngayon at hindi naka-escape dito ang titulo ng lupa. At kung talagang pagmamay-ari nga ito na nagsasanla o nagbebenta, ganun din kung condominium unit halimbawa ang sinasanla sa Register of Deeds din. Tapos, even assuming na hindi lang ito ang gusto nating gawin pag nagpunta tayo sa Register of Deeds, gusto din natin makumpirma kung wala bang anotasyon sa likod ng titulo. Yung annotation, meron silang itatype dyan, baka nakasanla na sa ibang tao, baka nakasanla na sa 10 tao, hindi natin alam. So, kailangan natin i-check kung merong mga ibang encumbrance ang tinatawag. Meron ng ibang encumbrance ang property na to. Pangalawa, assuming na tunay ang titulo, kailangan itong ipaberika sa geodetic engineer. Kung tama nga ang lupang ipinakita sa inyo halimbawa, at ito ang nakalagay dun sa titulo, baka kasi magkaiba. At nangyari na to sa isang kamag-anak namin. Merong video, ito ang sinasanla ko sa'yo. Napakaganda ng bayan, laki-laki. Medyo sa probinsya. So sabi nung kamag-anak namin, ay okay yan kasi pag hindi makapagbayad,
yung value pa lang nung bahay na nakatayo dun sa property ay sulit na ang perang ipinautang. Ngunit eventually, nung lumaon, ay hindi pala yun, yung lupa pala kung saan nakatayo yung bahay, hindi pala yun ang sinanla sa kanya. May property sa tabi na very little Fake value. lot. Oo, Fake fake lot. yung bahay, di ba? Oo. So, kailangan yung berikahin kung yung pinakita at itinuro sa'yo na ito ang property, baka hindi yon ang nakalagay dun sa titulo ninyo. So, kailangan mag-ingat. Pangatlo, well, assuming na totoo yung property at yun nga ang isinasanla o binebenta sa inyo, ay mag-ocular inspection na rin. Kasi kung minsan, baka meron ng nakatira, or madaming nakatira na hindi nyo naman magagamit yung property at kailangan pang mag-file ng kaso para magpaalis ng tao who might be lawfully or unlawfully occupying the property pero hindi naman sinabi sa inyo. So ito yung mga ways, ito yung mga paraan para siguraduhin natin na pag nagtatransact po kayo sa lupa ay hindi po masasayang ang pera na inyong pinaghirapan. So, madaming manloloko, wag na po tayo panloloko pa sa mga taong ito. Oo, mas dumarami yung manluloko dahil maraming nagpapaloko eh. Oo. Maraming salamat po sa mga tips at magandang umaga po sa inyo, Attorney Gabby Concepcion. Safe and happy week ahead. Magandang umaga. Keep safe, everybody.